Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagbumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary. Pinabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kapistahan ang lahat ng parishioners ng Saint Joseph Parish sa Balungaw, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang parish priest, si Reverend Father Alejandro Alex de Guzman. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Ang pagdiriwang natin ngayon ay tungkol po sa pagiging spouse o husband ni San Jose. At ano po ang itinuturo ni San Jose bilang asawa ng mahal na Birheng Maria. Tampok sa ating ebanghelyo ngayon ang mensahe sa panaginip kay San Jose na huwag siyang matakot na kunin si Maria na kanyang asawa sapagkat ang daladala niya ay gawa ng Diyos ng Espiritu Santo. At ito po ang pagpapaliwanag ng Diyos kay San Jose ng kanyang plano at ng kanyang tawag na maging o tatayong ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po si San Jose bilang spouse ni Maria ay isa ring tinatawag na protector of the church, na siya yung tumayo ding foster father ng ating Panginoong Hesukristo. And could you imagine how his world crumpled down when he got the news that Mary was pregnant and he was not the father? And so according to our gospel reading today, it was so perhaps it was so painful to Joseph, knowing that they had planned everything, that they would be together, have this kind of children, and all of a sudden he was left out, and marahil ang titila naroon na lang sa kanyang harapan ay nagloko si Maria. Pero kaya noong nalaman niya ito, ay ninais niyang hiwalayan si Maria because he is a righteous man. And in this context, or righteous or just man doesn't only mean doing what is right or what is just or legal. But righteousness here, as a description of Saint Joseph, would mean doing only what is good for the person you love. At ito yung itinuturo ni San Jose sa atin, lalong-lalo na sa konteksto ng pag-aasawa o in general sa pagmamahal, na kapag nagmamahal tayo, hindi tungkol ito sa anong matatanggap ko, ano ang makakabuti sa akin. That is selfishness. But Saint Joseph is teaching us that marriage or being a spouse or in general loving is about doing what is good for your beloved. Nagagawin mo lamang kung ano ang makakabuti sa taong minamahal mo. And being a righteous or just man, that is exactly what he knew at the time, to separate Mary quietly so that Mary would not be punished by law. And the punishment that time when if a woman is caught of adultery or prove that a woman is committed an adultery, the woman would be punished with a death penalty. Kaya si San Jose, sa kanyang pagiging mabuting tao, ay ninais niya pa rin kung anong makakabuti kay Maria. Na wag ganito tayo magmahal, na wag ganito ang
ang ating pananaw sa pagpasok sa pag-aasawa, yung hindi mo lang nananaisin kung anong makakabuti, pero araw-araw sa buhay natin, gagawin lang natin kung ano ang makakabuti sa ating minamahal. Kaya nga po ang ating ikalawang pagbasa ngayon mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tinuturuan tayo na ito'y posible gaya ni Abraham gawa ng ating pananampalataya. Yung nanaisin natin kung ano yung makakabuti sa ating minamahal ay magiging posible kahit mahirap kung mayroon tayong pananampalataya at pagtitiwala na gaya ni Abraham. Abraham became the father of many nations because he is the father of our faith because of his deep faith in the Lord. In our first reading today from the second book of Samuel, dito ang ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan ang mensahe niya kay Haring David na ang Diyos ang magpapatayo ng kingdom para sa kanya and His kingdom will last forever. Although ito yung dahil mayroon siyang anak na si Solomon na magpapatuloy ng kanyang paghahari, pero ito'y ay propesiya na ang paghahari ni David ay hindi dahil sa kanya kundi dahil sa Diyos. At ito ay nangyari dahil si San Jose ang tumayong ama ng ating Panginoong Jesucristo, na si Jose ay galing sa linya ng angkan ni David, at dahil dahil sa ating Panginoong Jesucristo na naging anak ni San Jose, nagpatuloy ang paghahari ni Haring David ng dahil sa Diyos. Kaya po mga kapatid, ang naging tatay si Haring David. At I think that the point that we can get here is that being a spouse would necessarily would make a man a father, na ang pagiging husband ay may kadugtong na pagiging ama. At yung pagiging ama na yan ay magpakailanman. Hindi yan napuputol. Ano man ang mangyari, as a father, ang pagiging ama ay balik-balik na din man natin ay hindi magtatapos. Yan ay magpakailanman. At sana yung ating pagiging tatay ay maging inspirasyon na mag-inspire din ng mga future fathers na sila yung tatay na gagabay, okay, magtuturo ng mabuti sa kanilang mga anak. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.